Flood control project na ito ay kabilang sa mga binanggit noon ng dating administrasyong Duterte na nagkaroon ng matinding katiwalian at mayroon siyang tinukoy na mga congressman na di umano'y tumanggap ng kickback sa mga proyekto nito sa DPWH. Kanya din tinuran na nakipagsabuatan ng mga district engineer sa mga naturang mambabatas para pagkapirahan ang mga proyektong kanilang itinuturo sa kanilang mga distrito. Pero matapos na ibunyag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang talamak na katiwalian sa mga proyekto sa DPWH, ay tila baga bingi ang taong bayan at walang anumang reaksyon na nagpapahiwatig ng pagkundina sa ibinunyag ng dating administrasyon na katiwalian sa mga proyekto sa DPWH. Pagpasok ng administrasyong Marcos, ikatlong taon ng kanyang panunungkulan, ibinunyag ng Pangulong Marcos ang talamak na katiwalian sa mga proyekto nito sa DPWH at umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng bansa ang kanyang tinurang mahiya naman kayo. Sunod-sunod ang mga expose ng administrasyon tungkol sa mga nadiskubring mga ghost project, lalo na sa mga flood control. Una na dito sa lalawigan ng Bulacan, sumunod sa lalawigan ng La Union, at kaganon din sa iba pang lugar dito sa ating bansa tulad ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at sa gawin ng Cebu. Na kalaunan ang sunod-sunod na expose ng mga katiwalian sa flood control sa gobyerno ay naging sentro ngayon ng panawagan para palayasin si Marcos sa Malacanang. Pero ano ba ang pagkaiba ng korupsyon na nangyari noong panahon ng administrasyong Duterte at ang korupsyon na nangyayari sa panahon ng administrasyong Marcos? Bakit noong panahon ng administrasyong Duterte ay walang naglulunsad ng kilos protesta at nananawagan ng hustisya o panagutin ang mga nasa likod ng pagdanakaw sa pundo ng bayan sa pamamagitan ng mga palpak na proyekto ng pamahalaan?